Wala namang mahirap sa arranged marriage. Nian, ang mga ipinakilala kong katugma sa'yo, nag-antay na sa'yo ng 3 oras. Bakit hindi ka pumunta? Nagpakasal na kami. Habang ikaw ay nasa restaurant, naghihintay pa siya. Sino siya? Baka naman ikaw ay nagkakaroon ng paranoia. Alam ko na araw-araw ka pinipilit ng nanay mo na maghanap ng asawa. Pero hindi naman kailangang i-stress mo pa ang sarili mo, hanggang magka-mental breakdown. Mali ang napili kong magiging asawa. Salamat. Salamat sa paghatid sa akin pauwi. Director Shen, pag uwi ninyo rito, hindi kayo umuwi sa lumang bahay. Naninirahan sa ganitong murang subdivision. Bakit? Sabihin mo sa lola. Nahanap na si Ginang Shen. Bakal. Namumulaklak ang bakal na puno. Natutunaw ang iceberg. Si Haring Hades, magpapakasal. Naku, malalit na ako sa unang araw ko ng trabaho. Gamitin mo. Dito, lumabas ka na. Gusto mo bang mamatay? Elevator yan eksklusibo para sa scene. Pasensya na po. Paparating na ang scene. Magandang araw po, si. Pwede po siyang pumasok. Naistorbo ka namin. Apoy. Ikaw nga ba talaga ang presidente ng kumpanyang Shen? Haya na nga, kitang-kita naman. Ngayon mo lang napansin. Ano nang ginagawa mo rito sa kumpanyang Shen? Mag-a-apply po ako ng trabaho. Anong trabaho? Kailangan ko bang i-refer ka? Paalam mo sa kanya na nag-apply ako bilang tagapaglinis. Nakakahiya naman. Wag na. Kaya ko naman mag-isa. Sabi ninyo, yung babae kanina, anong relasyon nila ni General Shen? Hindi kaya may girlfriend na si General Shen? Ito ay tiyak na, isang balitang magpapasabog sa gusali ng mga Shen. Hahaha. Isang yan. Ang suot mong yan ay bagay na bagay sa'yo, Tawa. Tapos ka na bang tumawa? Magsisimula na akong magtrabaho. Sabihin ko nga, kamag-anak pa tayo pala. Bakit ganito kalaki ang agot natin? Dahil sa tulong ng tatay ko, nakatapos ako at agad pumasok sa Shen Group. Sa hinaharap, gusto kong maging isa sa mga pinakamataas sa Shen Group. Ako'y magiging taong may mataas na posisyon sa kumpanyang Shen. Dahil sa ugnayan nating ito, matutulungan kita. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Taong may mataas na posisyon. Magiging Diyos ka na ba? Ikaw. Bumaba ako upang maging sekretarya ng Shen Group. Upang makuha si Shenzong at maging asawa ng presidente. Ikaw, mas mabuti pang mag-focus ka sa pagiging janitor mo. Isang yan. Ang iyong misyon ay gawing malinis ang ika-negatibo 19 na palapag. Hindi pwedeng mawala ang walis. Naintindihan mo ba? Nasa trabaho sila. Nagwawalis ako ngayon. Nasa trabaho sila. Tulungan mo na lang sila. Kapag hindi na sila abala, doon ka na maglinis. Ang Shen Group. Iba ito sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan mo dati. Maging alerto. Walang oras na dapat sayangin. Talaga namang matipid ka sa oras. Bagong salta, 1 tasa ng kape. Sige, ako na ang bahala. I-print mo ito ng 10. Ipadala kay Vivian sa distrito. Distrito Vivian, 1 tasa ng kape na dumating. Walang gatas, walang asukal. 1 tasa ng kape. 2 beses na gatas, 2 beses na asukal. Sige. Dalhin mo ito sa accounting para mapirmahan. Ibigay mo kay Vivian sa D-District. Kay Vivian sa D-District. CJ, ibigay mo ang mga ito kay Vivian sa S-District. Matatalino, kopyahin mo ng 10 beses. Ipadala muli, kopyahin ng 10 kopya. Of course, ogogo, maggalaw na. Ang bagong dating na batang repolyo. Bagong dating, magdagdag ng kaunting asukal.
Magiging malas ang bagong dating na batang repolyo. Kinapupuotan ni Eve Shen ang mga taong mahilig magdulot ng gulo. Napakamakulit at bobo. Kahit ang pagbuhos lang ng kape ay nagagawa pang magdulot ng problema. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Alam kong mahirap ang sitwasyon ng pamilya mo, kaya kita pinagtrabahuhan. Ganito mo lang pala ako pasasalamatan. Ikaw ang nakabangga sa akin. Binangga kita. Hindi mo ba kayang tumayo mag-isa? Ikaw. Ginoong Shen, ito ang pinsan ko. Narinig niyang nagtatrabaho ako sa Shen Group. Walang kalaban-laban at gustong manatili dito. Kung talagang magagalit ka, ibubukas ko na siya. Ginoo Shen, ikaw, pinagmumura ka ng ibang tao. Wala ka bang nais na sabihin? Shen Tingbay, hugasan ko ang damit at ibabalik ko sa iyo. Sumunod ka. Shen Tingbay, alam mo ba kung gaano karaming tasa ng kape ang aking nabrew ngayon? At kung gaano karaming dokumento ang aking na-print? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang iyong mga problema? Isang janitress lang ako. Baka hindi nga ako makapasok sa opisina mo. Simula ngayon, siya ang aking personal na janitress. Shen Tingbay, gusto mo ba ako? Hindi ba malinaw ang ipinapakita ko? Bakit? Baka ba kasi maganda ako? O kaya noong unang beses tayong magtagpo, nahulog ka sa mga kilos kong malaya at hindi makontrol. Nasakop na. Hindi ito ang unang pagkikita natin. Makinig ka, bye. Ika-70 kaarawan ni Lola ngayon. May inimbita akong isang dalaga. Napakaganda. Angkop na angkop siyang maging apo kong babae. May apo na po kayong babae. Ang pangalan niya ay Nienien. Tapos dalhin mo siya rito para makita ko. Huwag mong subukang lokohin ang matandang ito. Bukod pa rito, walang panama si Nienien kay Xiaoye. Si Xiaoye ang pinaka magandang babaeng nakilala ko. Xiaoye. Kapag narinig mo ang pangalan, may paka na agad. Ano nang niloko ka niya? Anong niloko? Isa siyang inosenteng bata. Talagang inosente. Kaya nga pinagtanggol ka ng chairman ng Shen Group. Bakit siya tinulungan? Bilisan mo. Huwag na itong pag-usapan. Kung ganun ang sasabihin, yung miss niyan yan. Na kaya kang pasultihin para sa kanya. Bilang presidente ng Shen Group, hindi ba't may plano rin yun? Lola, hindi mo siya nauunawaan. Hindi mo rin kilala si Xiaoye. Pupunta si Xiaoye sa kaarawan ko mamaya. Kailangan mo siyang makita. Huwag mong ipilit na ilapit sa akin ang kahit anong babae. Ayoko siyang makita. Nasa bahay ng matandang nagkalat ng basura. Meron pa bang murang karot? Wala na, ubus na. Oh, sige na nga. Kaawa-awang matandang nag-iipon. Siguradong mahirap ang buhay niya. Hindi nakakapagtaka na matipid siya. Lola, bukas, magbibigay ako ng isang regalo. Natiyak ikasisiya ninyo. Naninirahan dito ang matandang babaeng nangangalap ng basura. Dito. Isang yan. Hindi ba ito ang dating girlfriend ko na iniwan ko? Nagde-deliver ka na ngayon ng pagkain? Hindi ito ang dapat mong puntahan. Sumusunod ka sa amin. Hindi kaya gusto mong makipagbalikan kay Shikang? Hindi ako sumama sa inyo. Ang lugar na ito ay ang matandang tahanan ng mga Shen. Narito kami upang magpakilala sa chairman ng Shen Group. Ano ang iyong pakay? Ang lugar na ito ay ang matandang tahanan ng mga Shen. Bakit hindi ka makasagot? Pupuntahan ko ang aking kaibigan. Ang iyong kaibigan ay ang gwardiya ng bahay na ito. Nasa bahay pa rin ba? Ginoo Shen, ako si Chen Shikang, panganay na anak ng pamilya Chen. Mayroong ugnayan ang pamilya Shen at Chen. Gusto ko sanang makipagkita sa chairman. Ginoo Shen, ito ang espesyal na handog mula sa pamilya Chen. Wala pong balak ang chairman ngayon na makipagkita sa mga bisita. Ito na po ang Centenary Lingxi at Millennium Ginseng. Hindi mo ba tatanungin ang chairman bago mo tanggihan? Baka mapahamak ka at mawalan ng trabaho. Hindi ba't wala namang magiging malaking problema rito? Mga ganitong bagay, hindi magdudulot ng malaking issue. Mukhang ikaw na ang nagpakita ng interes, tapos tinanggihan. Anong ipinagmamalaki mo, kailangan mo pa rin umalis? Ikaw nga pala si Miss Xiaoye. Ako rin ay dumaan para magbigay ng regalo, pero mga diskwentadong karot lang. Inutusan ako ng chairman na samahan ka papasok. Bakit ako?
Nag-angkat kami ng maraming mga gamit. Mas mabuti pa ang isang supot ng mga sira-sirang labanos kaysa sa kanya. Labanos lang ang tinatanggap ng chairman ngayon. Unang beses ko palang itong nakita. Isang bahay na buhay pa. Nakita ko mismo. Ha 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 ha. Ang saya-saya mo naman, bata ka. Lola. Ang yaman-yaman ninyo. Bakit kayo nagtitipid pa? Kulang pa ako ng 50 para makumpleto ang pang-abot sa pamangkin ko. Magkano ba ang pang-abot? 1 bilyon. Para po ito sa akin. Opo. Murang karot. 10 piso isang supot, punuan. Tingnan mo, punong-puno ko. Gusto ko ang regalong ito. Mayroon din akong inihandang regalo para sa iyo. Samahan mo ako, Tara. Magandang araw, binibining si Yaoi. Enan, ay. Nandito kami para maglingkod sa inyo. Pumili na kayo ng inyong mga gusto. Ayan. 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Ito ba ay renminbi? Bili. Bili. Bumili. Bumili. Sobra naman yata ito. Bumili. 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 Bili. Lola, masyado ba itong mabigat? Dahan-dahan, dahan-dahan. Hinto. Lola, ang mga regalong ito ay napakamahal. Palitan na lang natin. O kaya, ibibigay ko na lang sa iyo ang apo kong lalaki. Ay, kailangan mong pumili ng isa. Kung hindi, ibig sabihin nyo ay hinahamak ninyo ako. Siguro ang singsing na ito ay gawa sa tila. Malamang hindi ito mahal. Ito ang pinakamurang sa bahay. Siguro ito na yon. Talaga namang matalino ako. Lola, pwede ko bang kunin ang singsing na ito? Kung gusto mo, kunin mo na. Ang laki ay sakto lang. Salamat, Lola. Butler. Samahan mo si Binibining Xiaoye sa birthday party. Binibining Xiaoye, mauna na po kayo. Ah. Chairman, nawawala ang singsing ng asawa ng chairman ng grupo. Tatawag ba tayo ng pulis? Ibinigay ko na ito sa aking apo sa tuhod sa hinaharap. Huwag ka nang makialam. Kinuha niya ang singsing, kaya hindi na niya pwedeng tanggihan ang aking apo. At Wanye, kahapon ay sumama ka sa presidente sa isang hapunan. Ang chairman ay naroon din. Para bang nakilala na ninyo ang mga magulang ko? Huwag kang magbibiro. Isang normal na business banquet lang naman iyon. Pero mabait talaga sa akin si Lola Shen. Lola Shen na ang tawag mo. Mukhang kailangan na nating baguhin ang tawag natin sa'yo. Tatawagin na kitang Ginang Presidente. Magandang araw, Gimres Presidente. Isang yan. Lumayo ka sa aming general manager mula ngayon. Bakit? Dahil si Ate Wani, malapit nang maging enuhas presidente. Huwag mong gawing 3 tao ang dalawa. Paano ko hindi narinig ito? Mag-aasawa ang si. Huwag sanang. Isipin mo na kailangan pa kitang ipaalam, isang tagalinis lang. Ilang tao? Nang maging personal na tagalinis ng siying, iniisip nilang makakapasok na sila sa loob ng pamilya. Siguro nakalimutan na nila kung anong halaga nila. Ako ay 1.62, 98 pounds, Yi. Salamat sa pag-aalala, Yi. Yisan, taon. Alam ko na may gusto ka kay General Shen, pero hindi ka karapat-dapat sa kanya. Sa business dinner kagabi, kami ni General Shen, nagkita na kami ng pamilya. Kagabi, hindi naman talaga nakadalo si Shen Ting ba isa salo-salo. Kailan ninyo nakilala ang mga magulang niya? Kailan ninyo nakilala ang mga magulang niya? Ang salo-salong pangnegosyo kagabi ay napakahalaga sa kumpanya ng mga Shen. Imposibleng hindi dumalo si Emma Shen. Ang isang hampas lupa ay hampas lupa pa rin. Wala akong alam. Sinabi mo na hindi dumalo si General Manager Shen sa salo-salo kagabi. Bakit hindi mo sabihin kung nasaan si General Manager Shen? Siya. Hindi ko kayang sabihin. Hindi ko kayang sabihin na magkasama kami buong gabi. Hindi ko alam. Hindi mo na kaya sulatin, di ba? Dahil sa inggit kay Ate Wani, kaya ka nagsabi ng mga walang kwentang salita. Ang liit naman ng iyong isip. Pag naging asawa na ni Presidente si Wani, ikaw ang unang sisibakin ko. Hinihintay ko. At Wani, sobrang mababa ang iyong pagpapakumbaba. Kaya ka nalampasan ng isang janitor. Tingnan niyo ito. Ano ito? Sige na, tigilan na natin. At Wani, ito ba? Hindi ba ito? Ang singsing ng kapangyarihan ng asawa ng Pangulo ng Shen Group. Hindi ko akalain. Isang araw, makikita din namin ang aktwal na bagay na ito. Ito ay personal na ibinigay sa akin ni Lola Shen. Talaga namang mabait sa iyo ang chairman.
Asenflake. Maging mahinahon. Ayokong malaman ng marami. 8-1 hintayin mong mag-asawa ka ng mayaman. Huwag mong kalimutan, kami mga dati mong kasamahan. Siyempre. Yun yan. Ako kasi, ang apo na asawa ng Shen pamilya. Ano nang gamit mo para makipagtagisan sa akin? Ang singsing na to, pamilyar ito. Ang singsing na to, pamilyar ito. Ikaw na isang probinsyana, paano mo kayang nakita ang singsing na to? Keto, may isa rin akong ganito. Parang talagang medyo kamukha ng pinag-uusapan. Nakita ko na ito dati sa telebisyon. Ang panloob na bahagi ng singsing ng pamilyang Shen ay may nakaukit na karakter na Shen. Impossible. Akala mo ba na kapag may nakaukit na Shen sa singsing, ay may koneksyon na sa pamilyang Shen? Wani, ang singsing na ito. Pero regalo ito mismo ng chairman. Ang singsing na sumisimbolo sa katayuan bilang asawa ng CEO ng kumpanyang Shen. Huwag mong ikumpara ang peking yan sa akin. Hindi ka naniniwala, hayaan mong tanggalin ni Wani at tingnan. Siguradong may nakaukit din Shen dyan. Wani, anong ginagawa mo? Ipakita mo agad sa peking yan ang patunay. Sino ba talaga ang asawa ng presidente ng Shen Corporation? Ito. Bakit wala? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Sa totoo lang, ang mga larawan sa telebisyon, hindi naman palaging totoo. Ang singsing ng kapangyarihan ng Shen Corporation, hindi naman talaga ipinapakita sa publiko. Tama. Mas pinapatunayan ito, na peke ang singsing ni isang yan. Mas pinapatunayan ito, na peke ang singsing ni isang yan. Sa tunay na singsing ng kapangyarihan, wala talagang nakasulat na Shen, at hindi mo alam. Nagawa mong magpanggap na maging asawa ng presidente, pero hindi mo inasahan na kami ni Wani ang magbubunyag sa'yo. Tama ka, isang yan. Ang sama ng iyong balak. Kung hindi ibinigay sa akin ni Grandma Shen, ang singsing ng kapangyarihan na ito, niloloko mo pala ako. Ang singsing na ito ay regalo nga sa akin ng chairman. Ikaw, isang ganitor lang, ang lakas ng loob mong sabihin. Nakilala mo ang chairman, umaasa ka lang sa katotohanan. Hindi naman pumupunta ang chairman sa kumpanya, kaya lang siya nagkakaroon ng lakas ng loob magsalita ng walang kabuluhan. Malugod na tinatanggap ang pagdating ng chairman. Naway magabayan kami sa aming trabaho. Kung may mga pagkukulang, inaasahan po namin ang inyong mga puna. Walang dapat ikabahala ang lahat. Aasikaso lang ako ng kaunti. Aw. Isang yan. Alam ko, na gusto mong palaging makipagkompetensya sa akin. Pero hindi mo naman pwedeng kopyahin ako sa lahat ng bagay. Kapag nahulog ka, magiging nakakahiya. Mahirap yan. Ano bang kinopya ko sa iyo? Nagpakita lang ako ng singsing. Ikaw din, ilabas mo ang isa. Sabi ko, yung akin ay regalo ng chairman. Sabi mo rin, yung sayo ay galing din sa kanya. Hindi ito panggagaya. Ano ito? Noong nakaraang 2 araw, 30 taong kaarawan ng chairman, pumunta ako sa lumang bahay ng mga Shen. Ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ng lola ko noon. Tumahimik ka. Ano nang karapatan mong tawaging lola ang chairman? Ikaw pa nga lang ang nakapunta sa lumang bahay ng pamilya Shen. Pati si Ate Wani hindi nakapunta doon. Pati ang ganitong kasinungalingan na nasasabi mo. Ang relasyon ko at ng chairman, wala akong kailangang ipaliwanag sa inyo. Dahil lang sa peking singsing na ito, hindi palalampasin ng chairman yan. Hindi papayag si General Manager Shen na may ganitong mandaraya sa paligid. Yes ang yan. Alam mo ba kung ano ang simbolo ng singsing ng kapangyarihan? Ito ay simbolo ng kalahating kontrol ng Shen Group sa kumpanya. Kahit hindi pag-usapan ang kalahating bahagi ng Shen Group, ang market value ay bilyon. Basta ang materyales ng singsing na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon na silver flower jade. Ito ba ay hindi pilak? Kailangan pumili ng isa. Kung hindi, ipinapakita mong hindi mo pinahalagahan ang misis ko. Siguro gawa lang ito sa pilak. Malamang hindi ito mahal. Ito siguro ang pinakamura sa bahay. Marahil, ito na yun. Talaga namang astig ako. 3. Lola, pwede mo ba itong singsing ibigay sa akin? Kung gusto mo, kunin mo na. Ang tanga-tanga mo naman talaga. Hindi mo man lang alam kung anong klaseng material ito. Tapos magpapanggap ka pang totoo. Ngayon, hindi lang si Ama Shen ang iyong ininsulto, pati na rin ang chairman. Pwede ko pa kayong kasuhan ng pandaraya at peking dokumento. Talaga namang astig ko, no? Hindi pwede. Ang mahal-mahal ng bagay na to, kailangan ko itong ibalik sa lola ko. Ibalik sa lola ko. Grabe, hindi ka talaga matututo hanggat hindi ka nadadapa. Ngayon pa, magta-trader ka pa? Ayoko makipagtalo sa inyo. Nahulog na, gusto nang tumakas. Walang paraan. Ang pinakaayaw ni General Manager Shen ay ang magsinungaling. Nasa maling lugar ka. Ang mga katulad mong sinungaling, hindi karapat-dapat manatili sa Shen Corporation. Pati ang mga galaw ni General Shen, pinapalaganap nila ng kasinungalingan. Wani,
Palayasin natin siya. Sino ang maglalakas loob na galawin siya? General Shen, si Esang yan, puro kasinungalingan. Katatapos lang magsabi na hindi kayo dumating sa business banquet kagabi. Dapat siyang tanggalin sa Shen Group. Tama, narinig naman natin lahat. Mismong bibig niya ang nagsabi. Mga saksi tayo rito. Ang Shen Group ay laging nagpapahalaga sa moralidad. Kung hindi siya tatanggalin ni Emil Shen, baka mahirap tanggapin ng lahat. Paano mo naman nasabi na nagsisinungaling siya? Isinasapanganib ko ang aking karera. Kung si Esang yan ay hindi nagsisinungaling, kung sa akong pag-aalis sa Shenshi Group. Kagabi, ay hindi nga ako nakapunta sa business banquet. 8-1 Hindi ba ikaw ang sumama kay General Shen para dumalo sa hapunan kahapon? Magsalita ka na. Kahapon ng gabi, kasama ko si Esang yan. Ano? Matagal ko nang sinabi sa inyo na hindi ako makikipagtalo. Bakit kailangan pa itong gawing ganito kalaki? Bakit pa? Ate Wani, hindi mo naman ako pwedeng pabayaan Ikaw ang nagsabi sa akin na sabihin ko to. Ate Wani, hindi mo naman ako pwedeng pabayaan Ikaw ang nagsabi sa akin na sabihin ko to. Huwag kang mag-imbento. Wala akong sinabing ganyan. Hula mo lang yan lahat. Ikaw, kagawaran ng pananalapi. Ay settle mo ang sahod niya. Pwede ka nang umalis. Ako. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho sa Shen Corporation. Pakiusap, Boss Shen, patawarin mo ako. Tama ang sinabi mo sa isang bagay, ang angka ng mga Shen. Ang pinakamahalaga ay ang mabuting asal. Maliwanag na, hindi ka umaangkop sa pamantayan ng angka ng Shen sa pagpili ng tauhan. Tapos Esang yan? Siya ay gumawa ng peking kopya ng singsing ng asawa ng CEO ng angka ng Shen. Sinabi pa niyang ibinigay ng chairman ang singsing. Sino ang nakakaalam kung anong layunin niya sa peking singsing? Ito ay panlilin lang. Hindi lang siya dapat tanggalin. Dapat din siyang ipakulong. Ang mga katulad niyang mababang uri ng tao ay hindi karapat-dapat manatili sa Shen Corporation. Sana'y tapat si General Shen sa desisyon niya. Hindi siya pabor sa kanya dahil si Ironian siya. Hindi siya magkakaroon ng malasakit. Hindi siya. Bakit siya ganito nagtitiwala sa akin? Ito ang chairman. Ang sarili niyang ibinigay kay Yuan Yi na singsing ng kapangyarihan. Totoo ito. At ito ang hawak ni Esang Nian. Siguradong peke yun. Ikaw nga yung si Xiaoyan na sinabi ni Lola. Tama po, Gishen. Talaga pong. Nagkaroon ako ng ilang pagkikita kay Lola Shen. Mukhang totoo ang mga sabi-sabi. Ang chairman po ay nag-iisa sa lumang bahay. Bihirang lumabas, bihira lang makita ni Emma Shen ang babae. Basta't magsisinungaling lang ako ng todo. Walang makakaalam na nagsisinungaling ako. Shen Tingbay, isa lang naman ang singsing na ito. Tama. Pero, pamana pala ng kasal yung singsing kay Lola. Ibinibigay sa babae, hindi sa lalaki. Pati ako wala ngang karapatang tanggapin ito. Kung ganun, tiyak peke ang sa kanya. Anong basihan mo para sabihin ganun? Dahil totoo ito at nasa akin. Ito'y personal na ibinigay sa akin ng chairman. Pinapalakas mo lang ang loob mo dahil wala ang chairman. At kung anong-anong binabato mong kasinungalingan. Pwede akong humarap sa chairman at magsabi ng totoo. Gagawin mo ba iyon? Gusto mo lang makakita ng chairman. Bakit kita dadalhin sa kanya? Chairman, hindi ka karapat-dapat makita siya. Wala nang ipinakitang chairman sa loob ng 10 taon. Hanggat hindi ko tinanggi, hindi niya aminin. Walang makakapagsabi na mali ang sakin. Kailangan lang maghintay ng ilang araw, hanggang magkasunduan si Papa at ang chairman. Tungkol sa kasal namin ni Shen Tingbay, matatapos din itong issue. Sino ang gustong makakita sa akin? Bata, maliit. Kanino galing niyang singsing mo? Sino ka ba? Magtatapang ka pang tanungin ako, pati mga walang kwenta. Akala mo'y importante na. Hindi mo siya kilala. Emma Shen, ako ang personal mong sekretarya. Maraming taong gustong makipagplastikan sa akin noon pa man. Paano ko naman silang lahat makikilala? Lola, naparito po kayo. Haha, yun nga Shen. Siya po ang lola ni Esang Nian. Haha. Aray. Talagang itinuturing niyang bahay niya ang kumpanya. Sino man ang dadalhin mo rito, Lola? Si Esang Nian ang gusto ko. Alam kong gusto mo si Yuan Yi. Pero igalang mo naman ang desisyon ko. Ha. Ang ganda naman ito. Sino ba si Yuan Yi? Hindi ko kilala yung asawa ko. Si Xiaoyan. So, matagal na pala kayong magkakilala ng apo kong panganay. Kailan niyo ba pinag-usapan ang kasal? Kasal? Hindi pa nga alam ni Lola na kinasal na kami.
Lahat ayon kay Sang Yan. Bakit hindi ko naisip yon? Sinabi ng lola na si Xiaoye ay ikaw. Impossible. Siya ay si Yue. Yue. Talaga, nawala ka na sa tamang pag-iisip dahil sa isang lalaki. Kami ay magkamag-anak. Kung ang chairman ay ang lola ko, hindi mo ba siya makikilala? Hindi mo ba sinabi na ang singsing na yan sa kamay mo ay galing sa chairman? At sinabi mo pa na malapit kayong magkaibigan ng chairman. Bakit? Nang dumating na ang chairman, ay hindi mo siya kilala? Huwag sabihin. Kayo ba ay mga kachat lang? Ikaw, batang babae. Year-round yan, huwag kang magyabang. Mahaba pa ang panahon. Maghihintay ka. Yi. Lola, hindi ko alam na ganito kahalaga ang singsing na ito. Siguro ibalik ko na lang sa'yo. Tinanggap mo na ang regalo ko. Wala namang dahilan para ibalik ito. Kung nararamdaman mong may utang na loob ka, pwede mo na lang akong tanggapin bilang apo mong lalaki. Ito. Galing kay Lola. Ingatan mo ito. Pinag-uusapan niya ang singsing, o siya mismo. Ay naku, nakalimutan ko may iba pa palang gagawin. Kayo, at kayo, lahat umalis na kayo. Lahat, sumunod kayo sa akin. Yi. Nian, ngayon, alam na ng buong mundo, hindi ka ba maghahanda ng pangalan para sa akin? Hindi ba't sinabi mong pakakainin mo ako? Ito na lang. Dito. Mahal yata. Isa, 10, daang, libo, wala. Isang isda, higit sa 10,000. Magandang araw, Ginoo Shen. Hindi pa ako gaanong gutom. Ikaw, gutom ka na ba? Medyo gutom na nga, pumasok na tayo at kumain. Wala talagang magagawa. Hindi ko kayang tanggihan ang mukha niyang iyan. Gutomin lang naman siya eh. Wala nang pera sa bank account. Hindi ba't may WeChat pa? Wala nang pera sa WeChat. Bakit hindi ka manghiram sa mga kaibigan? Anong masama doon? Ang cute mo talaga. Tingnan mo kung anong gusto mong kainin. Sige na, kalimutan na. Hindi ako karapat-dapat kumain. Ano nang nangyari? Sa totoo lang, hindi naman talaga ako gaanong gutom. Ikaw na lang kaya ang umorder. Hindi na po. Isang blue lobster. Isang char-grilled beef tenderloin. Isang snow crab. Isang salad. Akala ko pa naman ay ililibre kita ng pagkain. Pero dahil hindi ka naman pala gutom, sa ibang araw na lang, sasamahan kita sandali. Pakiabot nga ulit sa akin ng menu. Hindi naman ako masyadong gutom, pero makakasama kita sa pagkain ng konti. Sa wakas, nakakabato talagang kumain mag-isa. Lagi bang kumakain ng si ng Shen ng ganitong kamahal na pagkain? Hindi ba't magugutom siya sa ganitong pagkain? May pambayad pa naman ako sa isang pagkain. Sige, ako na ang magbabayad, mag-enjoy ka lang. Yes, ang yan. Siya si Runyan, di ba? Ilang taon na rin tayong di nagkikita. Isang simpleng tao ka lang, nakakakain ka na pala sa ganitong mamahaling restaurant. Sino ka ba? Pinakawalan ka na ni Chen Shikang, at naging kawawa ka na. Kumalat na ang balitang iyan. Isa kang probinsyana, at gusto mo pang magpalapit kay Ginoo Chen. Hindi mo ba tinitingnan kung bagay ka? Basta't darating ang araw na itatakwil ka. Ako, iba ko. Ano bang kaibahan mo? Ito, siya ay binata ng Shen Group. Narinig mo na ba ang Shen Group? Ang yaman ay mahigit 1 trilyon. Ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Malapit na akong maging asawa ni Emma Shen. Sikat na gwapo raw ang anak ni Emma Shen. Ano nang alam mo, probinsyana ka lang. Hindi ko nga alam. Pero kahit na siya pa, ang anak ng Shen Group, mapapansin pa kaya na? Ting, naiinggit ka lang. Shiyu. Sino kaya itong magandang babae? Emma Shen. Siya ang muse ng klase namin noong kolehiyo. May nagpapaalaga sa kanya simula kolehiyo pa lang. Matagal na siyang nilalaro ng mga lalaki. Oh.
Talagang aso pusa ang ugali. Kahit ilang taon na, hindi pa rin nagbabago. Yung ugali niyang paggawa ng mga malalaswang chismis laban sa mga babae. Sayang naman ang ganda ng mukha mo. Huwag ka nang magpanggap, mayayaman lahat dito. Iniwan ka na ni Ginoong Chen. Kung hindi lang dahil sa pag-aakit mo sa matandang lalaki, saan ka kumuha ng pera para makapasok at kumain? Nang matuklasan, gusto mong tumakas. Tumabi ka. Si Binatang Shen ay nakipag-engage na. Ikaw na isang walang bahay na aso. Wala nang magpoprotekta sa'yo. Sino nagsabing wala siyang pinoprotektahan? Cellphone. Oh, ikaw. Hindi mo ba kayang ipahayag ito ng publiko? Si Guan Juer. Iisan yan. Wala ka nang ibang makikita kundi ang ganitong magandang ngunit walang silbing boyfriend na nagpapakain. Mas mabuti pa na maghanap ka ng mabuti. Ikaw, mahal na bata. Huwag mong subukang galitin ako. Mabuti. Papalumpo ko ang mga paa mo. Saan na ang mga gwardya? May nanggugulo sa restaurant ninyo. Putulin ang kanyang mga paa at itulak siya palabas. Ting, kayo ng dalawa. Pumunta pa kayo sa lugar na ito at maghasik ng gulo. Hindi ba ninyo alam ang inyong kalagayan? Ano pang hinihintay nyo? Hindi ba ninyo narinig ang sinabi ni General Shen? Patay na ba kayo? Pakialisan mo na agad ang dalawang to. Palayasin mo sila. Huwag kang matakot, poprotektahan kita. Ikaw. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung sino kami? Ang isang ito ay ang CEO ng Shen Corporation. At ang buong mall na ito ay pag-aari ng Shen Corporation. Isang aso ka lang tapos sasaktan mo ang amo mo. Wala kaming ganong binatang lalaki sa pamilyang Shen. Anong ibig mong sabihin? Imposible naman yon. Saan po kaya pupunta si Ing Shen? Wala akong kinalaman dyan. Ito ay gawa lahat ito ng babaeng yan. Wala akong kinalaman. Nagpapanggap siyang mula sa Shen Group at nagluloko ng tao. May karapatan kaming idemanda ka. At iharap sa pulisya. Mali po ako. Mali po ako. Patawarin niyo na po ako. Fake po siya. Niloloko niya po ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Paano kung peke siya? Ano ang gagawin ko? Serves you right. Pangarap ka ng pangarap. Saan ka naman nakakita ng napakaraming bilyonaryo? At sisipa ng kumpanyang Shen. Ang EC ng kumpanyang Shen. Isang taong pinalad na anak ng langit. Paano kaya nangyaring ikaw pa ang nakatagpo sa akin? Tapos naisipan mo pang magustuhan ako. Baka kasi masyado kang nanonood ng mga teleserye. Ha, tapos ikaw pa, tinutokso mo ako. Hay naku, hindi ko kayang paniwalaan yan. Bakit naman ganun ka ka-confident? Bakit nga ba siya magugustuhan ka? Hay, huwag mong gawing seryoso, ha? Ginoo Shen, tinutokso na naman kayo ng matandang ginang, pinaalalahanan kayong bumalik sa lumang bahay. Ang mga tikit namin, Yi2 ako, Itri ako Huwa, Liboro, HIC Aopok, HIV. September, ikinasal kami magbigay ng komento. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilya Shen. Ihanda ang pagtanggap sa misis ng presidente. Opo. Mangyaring pumasok. Shen Tingbay. Ngayon ang class reunion ko. Kailangan mong ikumpara ang ex ko sa basura. Pero huwag mo ring gawing perpekto siya. Kasi natatakot akong may magka-interest sa'yo. At baka hindi ka na bumalik sa akin. Ito ba yung ikinababahala mo kanina? May ikinababahala ba ako? Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Eh kung iiwan mo ako, sigurado akong hahanapin kita muli. Bigyan mo ako ng isa 0 pesos. Dito sa lugar na to, iingatan kita. Bobo. Matabang. Bigyan mo ako ng 5 pesos para bumili ng matamis na inumin. O baka suntukin kita. Ang mga tauhan ko, inyong binubuli. At nyen, hindi po namin alam na tauhan ninyo pala ang matabang yon. Hindi na po namin ulitin. Hindi na po maulit. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Salamat sa pagliligtas sa akin. Bayad.
Marami akong candy. Anong pangalan mo? Shen Tingbay. Shen Tingbay, magandang pangalan. Mula ngayon, tatawagin kita na Xiao Pangzi. Ironian, dumating ka na rin. Halos kami na lang ang natira mula kay Chen Shikang. Nakakakilig tang sobra. Kao Xu, classmate ko sa kolehiyo. Kamusta? Shen Tingbay. Talaga namang minamaliit kita. Kakatalikod lang sa'yo ni Chen Shikang, tapos nakakita ka agad ng ganitong klase ng lalaki. Sayang. Hindi na magiging epektibo ang pagiging gwapo ngayon. Nag-ayos si Chen Shikang ng isang magarang regalo na ibibigay niya sa kanyang bagong kasintahan sa harap ng lahat. Kailangan pa rin ng lalaki ng pera. Mukhang mapapahiya ka ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ting, araw niyan. Pumasok ka na muna. Susunod na lang ako. Ay, ikaw. Baka tumakas siya sa huling minuto. Ang ate mo naman, ang bagong girlfriend ni Ginoong Chen ay isang graduate na nag-aral sa ibang bansa. Ting. Ang lamesang ito ay para sa mga graduate na nag-aral sa ibang bansa. Sangnian, kailangan mong umupo sa karaniwang mesa. Yes, Sangnian. Alam mong mahihirapan ka, pero nandito ka pa rin. Gusto mo lang bang magbago ang isip ni Shikang, hindi ba? Biro niyan, magsawa ka na. Wala akong balak makipagbalikan sa'yo. Kawawa, ganun din ako. Mababang kalidad talaga sa bansa, talagang mababa. Kapag kumakain ako sa restaurant sa ibang bansa, tahimik ang mga tao habang kumakain. Hindi gaya dito. Maingay, parang ano ba yan? At saka ha, ang mga bagay na gawa sa China ay mura lang. Mas maganda pa rin ang kalidad ng mga sikat na brand mula sa ibang bansa. Tingnan mo ang relo ko. Eh, wala ka bang mata? Ang damit ko ay binili ko mula sa ibang bansa. Mahal yan. Kung madumihan, kaya mo bang magbayad? Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Oo nga, wala namang naiwang pinsala. Anong pinagsasabi mo? Nahawakan lang ako ng ganitong lotion. Parang nadumihan na ako. Nakabrand ako ng mga paborito kong designer mula sa ibang bansa. Gusto mo bang magbayad para sa kanya? Ting. Pagdating sa pera, alam mong natatakot ka na. Tulad ng mga katulad ninyo, na hindi kayang tustusan ang gastos sa pag-aaral sa ibang bansa. Baka pati ang manggas ng damit ko, hindi ninyo kayang bilhin. Ikaw. Ting. Sure. Please provide the content of the simplified Chinese subtitles, and I will help translate it into Tagalog. Ang lalambot ninyo ng buto, ah. Pagpagamot na kayo, anong ibig mong sabihin? Ha. Year-round yan. Alam kong hindi ka makapaniwala na iniwan kita. Si Fifi ay galing sa South Korea. Nag-aral siya roon, hindi kayo bagay. Magkaiba ang antas ninyo. Antas. Tingnan mo ang mga sinasabi ninyo, hindi maintindihan, hindi naman English. Wala pa kayong takot na matuklaw ng dila. Ikaw. Ting. Kami ay mga elite na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ikaw, ano ka ba? Bakit mo kami kinakausap ng ganyan? Wala akong karanasan mag-aral sa ibang bansa, pero alam ko, hindi ganyan ang itsura ng mga elite na talento. Naiinggit ka lang. Kailangan tayo ng huwago, mga talento na kayang makipag-ugnayan sa buong mundo. Hindi kayo karapat-dapat. Isang yan. Si Fei Zui ang bagong kasintahan ko. Alam kong naiinggit ka, pero huwag mong gawing sobra. Masyado kayong mayabang pareho. Ako, nagsasabi lang ng totoo. Kayo yung mga taong hindi makakuha ng ubas, tapos sinasabi pang asin. Ang mga brand na suot natin ay hindi kayang bilhin ng mga taong ito buong buhay nila. Ikaw, makakapagsabi lang ng ilang salita. Patingin nga, anong mga mamahaling gamit ang suot ninyo? Kaya kayo ganyan kayabang? Sek. AD in China pagkakamali. Paano naman kaya yun? Tama si Sangyan. Kayo ay mga walang utang na loob, mga taong hindi pa nga natatapos kumain. Ay nanlalait na. Anong silbi ng magaling ninyong magsalita? Hindi lang puro salita ang kailangan sa mundong ito. Kunwari, ito ba yung Rock Emperor Gem na naibenta sa auction ng Shen Group noong nakaraang linggo, na umabot ng 100 milyon? Hindi nakakagulat na ang pamilya Chen ay isang pamilya ng mga hiyas. Talaga namang mayaman at malakas. Rock Emperor Gem. Ito ang pinakamahalagang hiyas. Maliban sa Shen Group, ako lang ang may-ari ng batong ito. Ang batong ito ay 5 karat ang bigat. Ngayon, ibibigay ko ito sa aking magiging asawa, si Cheng Fifi.
Salamat, mahal ko. Isang yan. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ako at si Shikang, magkasama na kami 1 taon na ang nakakaraan. Sa itsura mong walang kwentang yan. Matagal na gustong makipaghiwalay sa'yo ni Shikang. Hay, hindi naging Among Us, Chen. Masakit no? Hahaha. Parang ikaw, isang walang silbi. Libre man ay ayaw ko pa. Tingnan mong mabuti. Ito ay isang buong 5 karat na Rock Emperor's Treasure. Ito lang ang pagkakataon mo sa buong buhay mo na makikita mo ito. Isang peking alahas. Medyo nakakatuwa. Ito ay Rock Emperor's Treasure na pulseras. Kung totoo ito, ganun ang halaga kaya nito. Ang pamilya Chen ay isang pamilya ng mga hiyas. Kung sinabi niyang totoo, tiyak totoo ito. Ang 5 karat na hiyas ni Chen Fifi ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang buong bracelet na ito ay tiyak na may napakabigat na halaga. Mali, may kooperasyon kami ng alahas ng pamilya Shen. Ito ang heirloom ng pamilya Shen. Sino ka? Saan mo nakuha ito? Sabihin mo. Kung hindi, ipapadala kita sa pamilya Shen para parutahan. Gino Shen, nandito ako para kunin kayo ng misis ninyo pabalik sa Kinyuan. Verde na Hardin. Lumang tahanan ng pamilya Shen. Sabi mo may kooperasyon kayo ng Shen. Mula ngayon, ang lahat ng kooperasyon ng Shen at pamilya Chen ay ititigil. Opo. Pasensya na kung kinuha ko ang iyong lalaki. O kaya, ipakilala ko na lang sa iyo ang isang mayamang tao. Kilala ko ang isang 70 taong gulang na mayaman. Hindi ka siguro tatanggihan. Pero si Shikang, huwag mo na siyang alalahanin. Ang asawa ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Alam ko na hindi mo ako iiwan. Baby, pasensya na. Late na ako. Ito, para sa'yo. Wow! Wow! Shen Tingbay, ang mamahaling sasakyan at ang bracelet na ito. At mga bodyguard pa. Wow! Ang lakas ng dating ng isang si. Hindi ako binigo ng teleserye. Ganito pala talagang lumabas ang mga si. Nakita mo ba yun? Yung mukha ni Chen Shikang kanina. Ang ganda. Ang laban na to. Ang sakit ng suntok na iyon. Ahem. Simula ngayon, lahat ng kooperasyon ng Shen at Shen pamilya ay ititigil. Ang linis ng pagkakasabi. Lola, tiyak magugustuhan ninyo ang restaurant na ito. O, kailangan kong subukan. Isang yan. Talaga, mukhang pareho ka pa rin ang dating mahirap na hitsura. May problema ba? Kahapon, pinaniwala mo kami. Isang maliit na cute na tao, nagmagaling magpanggap. Bilang presidente ng Shen Group, sinabi mo pa na puputulin mo ako. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Chen at ng Shen Group, katatanggap ko lang ngayon. Ng imbitasyon mula sa Pangulo ng Chamber of Commerce ng Timog Probinsya. Ang inyong kasinungalingan ay kusa ng nabisto. Chamber of Commerce ng Timog Probinsya. Parang mas malakas pa kaysa sa pamilya Shen. Hindi ko kayang magdulot ng problema sa pamilya Shen. Isang yan. Bawas-bawasan mo ang pagpapakita sa akin at kay Shikang. Ang kaya mo lang ay makisalamuha sa mga katulad ng matandang babae na ito at magtulungan sa pagtitid. Ito, ang antas na hindi mo kayang lampasan. Kung anong klaseng buhay ang tinatahak ko, wala kayong pakialam. Sa hitsura nyo, kung makita kayo ng South Province Chamber of Commerce, tuluyan nilang putulin ang pakikipagtulungan sa inyo. Isang yan. Iminumungkahi ko na magpakita ka ng magandang ugali. Akala ko, kung hihilingin mo sa akin, bukas, isasama kita. Sa pagtitipon ng Chamber of Commerce ng Timog, makikita mo ang mundo, upang makita mo mismo ang pagkakaiba natin. Hindi ko kailangan. Wala na, dahil inanyayahan mo na ako. Huwag kang mag-alala, darating siya. CJ, magkita tayo bukas. Lola, huwag kang basta-basta pumayag. Alam mo ba kung para saan yon? Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala mo sa akin. Siyang Cheyan, matagal na tayong hindi nagkita. Siyempre, wala akong kaalaman tungkol dyan. Talaga nga, dinala ako ni Lola dito. South Province Chamber of Commerce. Hindi naman siguro maghihirap ang pamilya Shen, di ba?
Sinungaling ka, umikit ka pa at magpakita sa harap ko. Ayaw mo nang mabuhay, ha? Bitin mo ako, hindi magbago. Shikang, Shikang. Tao, halika. Mandaraya ito, nagmamagaling bilang sihin ng Shen. Pwede ka pang magtangkang manggulo sa tanggapan ng negosyo ng Timog Probinsya. Agad siyang hulihin. Gino, maghintay ka ng kamatayan. Ang tanggapan ng negosyo ng Timog Probinsya ay pinamumunuan ng pamilya Shen. Tamang-tama, nahuli ka pa. Kami na ang mga tagapagtulong ng pamilya Shen. Ikaw na bata ka, ang sipa mong iyan. Isasauli ko rin sa iyo iyan ng 10 beses. Gino Shen. Sino ba ang dalawang abanting ito? Ginoo Wang. Bakit niyo siya tinawag na Ginoo Shen? Ginoo Shen, kailangan ko bang tulungan kayo? Ginoo Tian, kayo po ang pinakamayamang tao sa lalawigan ng Nan. Nadaya rin pala kayo niya. Alam mo ba kung sino ako? Hindi mo pa rin ba alam kung sino ito? Kung ganoon, bakit? Ibigay mo sa akin ang imbitasyon sa pagpupulong ng Southern Province Chamber of Commerce para masabi ko ulit sa iyo. Ang pakikipagtulungan ng pamilya Chen at ng pamilya Shen ay tuluyan ng natapos. Ikaw. Shikang. Shen Tingbay. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sangnian, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ikaw. Ito ang tanggapan ng kalakalan ng Timog Probinsya. Paanong naglakas loob kang maggulo? Bakit ka nakatayo lang dyan? Tumakbo ka na. Hindi ako. Tatlo. Masyado kang padalos-dalos. Hindi naman kailangan nasaktan mo sila para lang sa akin. Sa pagtitipon ng mga negosyante sa lalawigan ng Nan, hindi dapat may nasasaktan. Paano kung magalit ang presidente ng samahan? Ano ang gagawin natin kung pahirapan nila ang pamilya natin? Ang presidente ng samahan ay ang lola ko. Ano? Isang yan. Pinapadala po ninyo sa akin ni Shen ang dokumentong ito para ipadala sa ibang bansa. Opo. Et Wanyay, malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil sa pagtanggap ninyo sa akin sa kumpanya ni Ama Shen. May utang na loob ang tatay ko sa yumaong lolo ni Emma Shen. Hindi nila ako pwedeng tanggalin. Tungkol naman kay isang yan, sa mga maruruming trabaho at mabibigat na trabaho, lahat ng iyon ay ibibigay sa kanya. Kung hindi niya kaya, siya na ang mag-alis. Kapag nalaman ng CEO na siya ay laging hindi kasing husay ko, dun lang niya ma-appreciate ang mga kabutihan ko. Magiging sekretarya man o asawa ng presidente, ikaw lang ang pinakaangkop. Ang dokumentong ito, ikaw ang nagpapadala kay Sangyan. Ano iyon? May nagawa ba siyang mali? Aray, kasalanan ko ito. Nakakalungkot makita siyang maglinis. Gusto ko lang bigyan siya ng pagkakataon na mag-grow. Sayang nga, hindi ko dapat hayaang ang ganitong mababang antas ng edukasyon ang maghanap buhay sa ganitong hirap na trabaho. Sekretarya kung sa tingin mo, hindi mo kayang gawin ang trabaho, ngayon isang niyan ay magpalitan na ng trabaho. Gusto mo ba akong magtrabaho bilang tagalinis? Pumayag lang ako sa tatay mo na manatili ka sa Shen. Ang mahalaga ay ang gagawin mo. Lumabas ka at magmuni-muni. Ikaw ang aking personal na tagalinis. Ako lang ang makapag-aatas sa iyo ng trabaho. Huwag kang magpapadala sa sinuman. Wala lang akong magawa Wala ka namang ibinigay na trabaho sa akin. Maghahapunan tayo mamaya. Kung ito ay itinuturing na trabaho, may bayad ba ang overtime? Bansa, tawagin mo akong isang yan, ibig sabihin si Sangyan. Tawagin mo akong Yumisisyon. Naging sekretarya ako niya ng 3 taon. Mas kilala ko pa si Sangyan kaysa noong una. Something, abangan mo. Ngayong gabi, magdaraos ng isang business dinner ang pamilya Shen. Maganda at mahusay ka. Tiyak na isasama ka ni Ginoong Shen. Nandyan din ang chairman mamaya. Baka ikaw pa ang magustuhan niya. At gawing asawa ng apo niya. Ginoong Shen, ang business dinner ngayong gabi. Ipasa mo kay Sangyan. Sabihin mong samahan niya ako. Papayagan mo ba na isang janitor? Ang samahan ka sa ganitong uri ng high-end na okasyon. Hindi ba pwedeng? CEO.
Magbigay daan. Magbigay daan ka. Hindi mo ba naiintindihan? Magbigay daan ka. Yi, Sangyan, katatapos ng dumating ng balita, ang presidente at si Assistant Jiang ay nasa daan pabalik sa kumpanya. Nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Tinawagan ko siya, pero naka-off ang cellphone niya. Hindi na siya makontak. Tapos mag-report ka na sa pulis. Nag-report na ako. Sabi ng pulis, antayin ko na lang daw ang balita. Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Nasaan si Sangyan? Magsisimula na ang hapunan. Ewan ko kung saan napadpad si Sangyan. Shen, ako na lang po kaya ang sasama sa inyo sa hapunan. Kung hindi naman pupunta si Sangyan, hindi na ako magdadala ng sekretarya. Nasaan si Sangyan? Buong araw ko siyang hindi nakita. Bakit namatay ang makina? Si Jiang Zheng ay pumunta kay Sangyan. Si Shen yun. Ito na ang huling kalye na dadaanan ng kumpanyang Tujing. Wala naman akong nakitang lugar na may aksidente sa sasakyan. Nahanap na si Shen. Tulong ni Jiang. Nasa aksidente kayo ni General Shen. Wala naman. Inutusan ako ni General Shen na hanapin ka. Bakit hindi ko makontak si General Shen? Bakit hindi tumatawag? Mas mabuti pang itanong mo kay General Shen. Saan ka pumunta? Hindi kita mahanap kahit saan. Pasensya na. Telepono. Pagbukas mo ng share location, matatagpuan mo ako. Parang nainitan ako. Mahal na Ginoo, malapit na ang oras ng hapunan. Pakisabi na lang sa lola ko, hindi na ako pupunta. Huwag nang banggitin dahil kay Sangyan. Natatakot akong ma-misinterpret siya ni lola. Tubig. Uminom ka ng tubig. Saan ba ito? Na-heat stroke ka kagabi. Dinala na kita sa bahay ko. Naku, magpapagabi ako. Mag-aalala ang mama ko. Uy, hinay-hinay lang. Anong nangyari? Buti na lang. Muntik na akong makita ni mama. Para akong kriminal. Umuwi ako ng madaling araw. Kung sakaling makita ako ni mama, ng umaga, naglalakad palabas ng bahay ng isang lalaki. Malaking gulo yun. Mauuna na ako. Huwag ka nang lumabas. Doon na lang ako sa baba maghihintay. Pupunta tayo sa opisina. Sige. Mama, saan ka kagabi? Oh, nag-ot ako sa opisina kahapon. Kain tayo. Alaynan. Nanay, alaynan. Ano sa tingin mo kay Shen Tingbay? Presidente siya ng Shen Corporation, eh. Hindi tayo pareho ng mundo. Wala akong karapatang magkomento. Teka, bakit mo nga pala natanong yan? Mabuti naman si Shen Tingbay sa tingin ko. Kaya, medyo gusto ko siyang maging manugang. Uy, hindi ka ba nilalagnat? Bakit puro kalokohan ang sinasabi mo? Seryoso ako. Dapat may pangarap ka pa rin.
Baka sakaling matupad. Hindi ka naniniwala. Noong bata pa ang nanay ko, ang gusto pa naman niyang maikasal kay Yunlay. Parang sinasabi mo na, ang pangit ko para sa kanya, ano? Ayan sinabi mo yan Wala naman akong sinabi Ano bang ibig sabihin ng sinabi mo tungkol kay nanay? Saan ba ako nagmumukhang palaka? May ganyang kagandang alimasag ba? Syempre wala. Gusto ko talagang dalhin ka mamaya sa bahay ko. Magka-holding hands tayo at mag-ikot sa harap ng nanay ko. Tingnan kung anong magiging reaksyon niya. Unang punta ko sa bahay mo. Kailangan ko munang bumili ng mga bagay. Ano ang bibilhin? Ano ang mga hilig ng tita? Bakit bigla yata nagbago? Parang pinipressure kita na makipagkita sa mga magulang mo. Anyway, darating din naman ang pagkakataon na makikita ang mga magulang. Mas maaga, mas maganda. Wala namang masama. Pagkatapos mong makipagkita sa mga magulang, pag-uusapan ang kasal. Tapos, mga bagong kasal. Shentingbay, talaga bang handa ka nang makita ang nanay ko? Natatakot ka bang hindi ako magustuhan ng nanay mo? Hindi naman. Pero parang ang dami mong dalang gamit. Wala naman dapat ganong kalaking gastusin. Mabait ang nanay ko. Basta't naipakita ang magandang intensyon, ayos na. Hindi pwedeng ganon. Paano kung hindi maganda ang unang impresyon ni Tita sa Kim? Paano kung hindi siya pumayag sa atin? Matapos ang hirap na ginawa natin para makarating dito. Huwag tayong maging kampante. Shentingbay, hindi ko alam siguro. Ang kanyang posisyon sa puso ng nanay ko. Ang tipikal na anak ng iba. Perpekto na walang kapintasan. Kung alam niya na tayo'y magkasintahan. Siguro nga'y magsisimba siya't mananalangin. Pagkatapos ng araw na ito, magiging bukas na tayo, di ba? Hindi ba mas nakakakilig kung palihim? Di ba mas exciting? Anong mukha iyan? Mali ba ang sinabi ko? Oo naman, lagi namang tama ang asawa. Shentingbay, mamaya, dapat magalang ang paraan ng pagsasalita. Baka magulat ang nanay ko. Kailangan maging maingat tayo mamaya. Baka magulat ang nanay ko. Kailangan natin panatilihin ang distansya. Huwag masyadong magkalapit. Bigyan mo ng oras ang nanay ko para makapag-adjust. Opo. Nanay. Magandang araw po, tita. Ako po si Shentingbay. Boyfriend po ako ng anak ninyo. Sige, sabihin mo na, ano ba ang nangyari sa inyo ni Shentingbay? Tulad po ng nakikita ninyo, nagde-date kami. Gaya ng nakikita mo, nagde-date kami. Ikaw at si Shentingbay. Hindi naman kayo. One night stand, di ba? Taon-taon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng basta-basta lumapit dahil lang gwapo. At mayaman siya. Pati ang pagiging mailap, at ang pagpapahalaga sa sarili ay isusuko mo na. Ang pamilya Shen, paano nila matatanggap na maging manugang ang isang tulad natin? Man, kung isang araw ay iwan ka ni Shentingbay. At kumalat ang balita ng hindi mo pagpapahalaga sa sarili, tiyak na mawawasak ka. Ito ay isang malaking issue tungkol sa iyong reputasyon. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit kaunting pinsala. Mama, baka iniisip mo akong basta-basta lang. Hindi ako basta makikisalamuha kay Shentingbay. Seryosong pakikipagrelasyon ba ito? Iyon nga si Shentingbay. Iyan si Shentingbay, presidente ng Shen Group. Paano mo nagawa yon? Pumunta ka sa Shen Group para maglinis. Tapos, inagaw mo pa ang presidente nila. Pumunta ka sa Shen Group para maglinis. Tapos, iniwan mo ang CEO. Aray. Totoo naman yan, mama. Pero wag mo namang sabihin ng ganoon kasama. Maghihiwalay na ako sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba kay Shentingbay? Si Shentingbay kaya iyon. Hindi naman ako baliw. Paano ko hindi magugustuhan? Kaso ganun yung klase ng tao. Papayag ba sila na papasukin ka? Kung laro-laro lang. Hindi ako pumapayag. Nandito na tayo. Pumunta na sa puntong ito, kailangan na makilala ang mga magulang. Pwede bang pumayag ang pamilya Shen? Ito.
Ito. Ito ba ang mga biyenan? Narinig ko mula sa lola ni Bay. Ang mga bata ay hindi pa nakakaintindi. Paano nila magagawa ito ng mag-isa? Pakiramdam ko kailangan kong personal na dumaan. Kasi naman, ito'y tungkol sa kasal ng dalawang bata. Kasal. Itong dalawang bata, ang lalaki ay dapat magpakasal, ang babae ay dapat mag-asawa, ang magkaanak ay isang natural na bagay. Kami mga matatanda, ang tanging hangad ay maging masaya sila. Magkasama ng maligaya at masaya, okay na. Kami sa pamilya Shen, ay lubos na nasisiyahan kay Nyan Yan. Tita, magandang araw, ako si Shen Tingbay. Una ko pong pagbisita, nabalitaan ko kay Nian Yan na mahilig kang magpinta. Isang maliit na regalo, pakiusap tanggapin mo. Ay, ano ba to? Hala, maupo ka na, maupo ka na. Nian Yan, bilisan mo, magtimpla ka ng tsaa. Bilisan. Pupunta ako para tulungan si Nian Yan. Ang pagpunta ko rito ay para makipag-usap tungkol sa kasal ni Bae at Nian Yan. Ito. Tita. Tita, ito ang mga papeles ng ari-arian ko, bank account, susi ng sasakyan at share sa ilang kumpanya. Noong mga nakaraang araw, lahat ng iyon ay nailipat na sa pangalan ni Nian Yan. Sa ilalim ng pangalan ni Nian Yan. Sana, maipakasal mo si Nian Yan sa akin. Fury. Ang mga bagay na ito, lahat ay pinaghirapan ni Bai mismo. Natural na siya ang magpapasya. Hindi ka ba natatakot na tatakbo ako bitin ang pera? Hindi. Kapag tumakbo, isama mo na lang ako. Maliit, maganda nga ang kwentong ito. Magaling talaga ang panlasa ng manugang ko. Maganda nga. Siyempre maganda. Ito ang sunflower ni Dayfan. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ito ang sunflower ni Dayfan. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ito ay isang sikat na painting. Hindi yung basta-basta lang iginuhit. Hindi ninyo alam. Napakaganda at napakahalaga. Napakaganda at napakahalaga. Kahit na peking, napakapaniwalang totoo ng pagkagawa. Isa itong bihirang kayamanan. Saan ba galing iyan? Sabi mo, sa pamilya ng chairman ng Shen Corporation. Mayroon kayang peking pintura? Naku. Kailangan kong pagmasdan ito ng mabuti. Tunay na obra maestra ang orihinal. Huwag kalimutan, nadalubhasa ako sa pagkilala ng mga likhang sining. Ito. Ito. Tanggalin mo na. Hindi bagay sa sala na ito. Kahapon. Tumawag sa akin si Chen Shikang. Talaga? Anong tinawag ka para? Tinanong niya kung kumusta ka. Hula ko, gusto niyang makipag-ayos sa'yo. Narinig ko na nalugi ang pamilya niya. Iniwan siya ng bagong kasintahan dahil wala siyang pera. Bubuyog, bubuyog, bubuyog. Tumaas na parang hangin pero biglang bumagsak. Siguro, naalala ka niya nung sinamahan mo siya sa mga mahihirap na araw. Huwag na huwag. Kung tatawagan ka pa niya, sabihin mo na lang sa kanya, buong puso ko. Hinihiling ang kaligayahan nila ni Chen Fishwo, na magkasama sila, habang buhay, at hindi maghihiwalay. Hay! Nang unay itinago niya ang kanyang pagiging anak mayaman, at niligawan ka, at inalagaan mo siya ng 3 taon, para kang tanga sa pag-ibig. Kahit anong payo ayaw mong makinig, kung ganyan na sana ang pag-iisip mo noon, baka, at may anak na sila ni Pangulong Shen. Nian. May kailangan ba? Wala kang kailangang tawagan na Jewel. At wala ka rin kailangang maghintay sa harap ng bahay ko. Ano man ang nangyari sa inyo ng girlfriend mo, wala na akong pakialam. Wala na tayong magiging koneksyon. Taon-taon. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Naguguluhan lang ako noon. Patawarin mo ako. Magsimula na tayong muli. Pwede ba?
Hindi ko akalaing 3 taon na ang nakalipas. Nagustuhan ko pala. Ganito lang pala ang isang lalaking walang kwenta. Anong karapatan niya? Nasabihin magsimula ulit tayo. Chen Shikang, ano ka ba talagang lalaki? Nang makipaglandian ka sa best friend ko, naisip mo ba ako? Ang babaeng naging kabit mo, tinuturo pa ako sa ilong, nang nakikipagtalo ako sa iyo, pinagtatanggol mo ba ako? Araw-araw nagpo-post ka sa Facebook ng mga larawan ninyong dalawa, nang bumibili ka ng mamahaling gamit para sa iyong bagong kasintahan. Naisip mo ba, ang akin, na nagtiis at nagpakahirap para sa iyo ng 3 taon, kung ako sa iyo? Kahit mamatay pa, hindi ka babalik sa akin at magmamakaawa na magbalikan. Hanggat may natira ka pang konting pride, hindi mo gagawin yun. Hanggat may natira ka pang konting pride, hindi mo gagawin yun. Nian, alam kong ako ang may kasalanan sa iyo. Pero ang relasyon natin sa loob ng maraming taon, talaga bang kayang iwan mo siya? Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mula ngayon, tanging ikaw na lang ang mamahalin ko. Magpakasal tayo sa katapusan ng taon, okay lang. Pasensya na, kasal na ako. Impossible yon. Impossible. Taon-taon mo akong minamahal ng ganito. Paano ka makakasal sa ibang lalaki? Sinadya mo ba akong lokohin? Kahit pa sumama ka sa siyi ng kumpanyang Shen, noon pa man, hindi kanya mapapangasawa. Kahit ang pamilya ko, ang mga Shen, ay hindi pumapayag sa iyong pinagmulan. Lalo na ang angka ng mga Shen. Iniisip mo bang lahat, ay kagaya mo na puro kapakanan lang ang iniisip? Bitawan mo. Iniisip mo bang lahat, ay kagaya mo na puro kapakanan lang ang iniisip? Bitawan mo. Impossible. Impossible. Hindi ako naniniwala. Inaabala mo ako, hindi ba? Hindi ka naniniwala, hindi ba? Ngayon, pupunta ako sa bahay namin. Kasama ang asawa ko. Gusto mo bang sumama at tingnan? Sige, maliban kung makita ko ito ng personal. Kung hindi ako maniniwala. Shen Tingbai, hintayin mo ako sa may entrance ng Ru Jaya Hotel. Mag-overnight stay tayo. Ay, hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Kalimutan na natin. CJ. Maniwala ka na ngayon? Niloloko mo pa rin ba ako? Kung hindi ka naniniwala, sumama ka na lang sa hotel. CJ, sige, sasama ako. Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Taon-taon, hindi ka marunong magtago ng kasinungalingan. Si General Shen, ganyang klase ng tao. Paano siya pupunta sa isang home-in? Malayo na ang narating niya. At least, nasa presidential suite pa ng isang 5-star hotel. Huwag mo akong lokohin. Kailangan ba talaga akong dalhin ang ex-boyfriend at ang kasalukuyang boyfriend ko sa isang hotel? Hi, Nian. Kahit na nabankrupt ako, pero mas may halaga pa rin ako kaysa sa dinala kita sa Ruija. Malakas ang lalaking nag-check-in ng kwarto, di ba? Chen Shikang, mula nang niloko mo ako, wala na tayong pag-asa. Galit ka pa rin talaga. Ang pagiging galit mo ay nagpapatunay na mahal mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, ikaw lang ang babae ko. Hindi mo na kailangang mag-imbento ng kasinungalingan na may asawa ka na para lokohin ako. Huwag kang mag-assume. Ang asawa ko ay medyo nalati lang. Bakit mo pa ako kailangang lokohin? Sincere akong nagmamakaawa na magkabalikan tayo. Kunwari na lang na hindi nangyari ang mga nangyari noon. Babalik pa ba tayo sa dati? Babalik pa ba tayo sa dati? Chen Shikang, huwag ka nang magpantasya. Tapos na tayo. Chen Shikang, mukhang hindi pa sapat ang aral na ibinigay ng pamilya Shen sa iyo. Hindi pa ba sapat? Ako ang asawa ni Shen Tingbai. Maglakas loob ka pang manggulo. Emma Shen. Chen Shikang, nakatayo na ako sa harapan mo. Hindi mo pa rin ba inaakala na niloloko kita? Ngayon, pupunta na ako sa hotel kasama ang aking asawa para pag-usapan ang buhay. Magbukas tayo ng bagong kaalaman. Hindi mo pa yata gustong sumunod sa amin pataas, di ba? Pag-usapan natin ang buhay. Magbukas tayo ng bagong kaalaman. Ginugol ni mga Shen ang oras ko para magbigay ng paalala, tama ba? Chen Shikang. Patuloy niyang ako tinutukso para matigil siya. Wala akong magawa kundi gamitin ang pamamaraang ito. Maganda ang pamamaraang ito. Subukan natin mamaya gabi.